Ganad? Mahirap kalabanin ng mga yon. Pero sige, gagawin namin ang nais nyo. Ihaharap namin sa inyo ang mga bangkay nila. Mga kabagis, umpisan ng paganahin ang ating mga imahinasyon sa paki ng subscribe button. Salamat. Pinuno, anong masasabi mo? Di naman pwedeng kumilos na lang kami ng basta-basta nang walang kapalit, hindi ba? Ano naman ang makukuha namin sa inyo pag nagawa namin ang bagay na yon? Tanong ng pinuno ng mga bitlig. Kalayaan. Kalayaan para mabuhay dito sa baryo. Yan ang ibibigay naming kapalit sa inyo. Kung di kayo susunod sa aming nais, wala nang saysay pa na mabuhay at manirahan kayo dito. Kung hahayaan nyo lang na sirain at guluhin ng ibang nilalang ang baryong ito. Matapos niya yung sabihin, umusal siya ng mga orasyon mula sa libreta ng 7 liwanag. Habang ginagawa niya yun, nagkagulo ang mga bitlig at halos mabingi sa bawat letrang sinasabi ni Bagwis. Naipon ang lahat ng mga yun sa sahig habang tinatakpan ang kanilang mga tenga. Nanlaglag sa sahig noon ang mga gumagapang sa dingding at ang mga nakabitin sa itaas ng kuweba. Itigil mo yan! Hola! Sige na! Gagawin na namin! Huwag mo na kaming pahirapan! Salita ng pinuno ng mga bitlig. Nang itigil ni Bagwis ang pag-uurasyon, bahagya nang nakakilos ang mga bitlig ng marahan habang pinagdudugtong na ang kalahati nilang katawan. Matapos gawin yun ng mga yon, nagtanong ang mga ito kung alam ba nila ang bilang ng pangkat ng mga ganad. At nang sabihin nila Bagwis na di hihigit ng 30 ang mga yon, sinabi ng mga bitlig na maghihintay lang sila ng ilang araw. Ngunit natanong din ng mga yon sa dalawa kung ano naman ang kanilang gagawin habang abala ang mga bitlig na harapin ang mga ganad. Yun ba? May kailangan lang kaming hanaping 2 mapanganib na tao. Nagtataglay din sila ng kagaya ng abilidad naming 2. Ngunit nasa panig sila ng kaliwa. Kasalukuyan silang nasa mundo ng mga engkanto. Kaya balak naming pasukin ang lugar na yon. Ngayon mga kaibigan, maaari ba naming pagkatiwala sa inyo ang baryong ito? Salita ni Bagwis. Iyon lang ba? Matagal na naming pinoprotektahan ang baryong ito sa pagpasok ng ibang nilalang. Kaya kung yun lang ang nais nyo, walang problema yun sa amin. Siguraduhin nyo lang na pagbalik nyo, wag nyo na kaming gagambalain sa lugar na ito. Pagsang-ayon at kondisyon ng bitlig sa sinabi ni Bagwis. Bago lisanin ni Bagwis at dakila ang kuweba ng mga bitlig, pinaalalahanan nila ang mga ito na mag-ingat at huwag silang basta-bastang papasok sa teritoryo ng mga ganad. Sapagkat kapag nagkamali sila, maaari silang maubos ng di nila namamalayan. Di nyo na kailangang sabihin ang bagay na yan. Base sinabi nyo, tuso ang mga ganad, pero mas tuso kami. Huling salita ng bitlig. Makaraan ang ilang oras, muli na silang nakabalik sa kanilang baryo. Nagtungo sila noon sa sentro ng kanilang baryo. Sa mga puno doon, naghanap sila ng mga natutulog na mga ibon. At nang makakita sila ng isang kilyawan, agad nila yung hinuli. Ngunit di para kainin. Tol, anong gagawin natin dyan? Tanong ni Dakila. Ang ibong tutol ang magsisilbi nating mata sa baryong ito para kahit nasa malayo tayo, makikita natin ang kaganapan dito. Halika tol,
Humawak ka din sa ibong ito, sagot ni Bagwis. Nang nakahawak na doon si Dakila, binuklat ni Bagwis ang libreta ng 7 liwanag. Magkasabay nila noong inusal ang nakasulat sa isang pahina noon at sabay na inihip sa ibon. Matapos nila yung gawin, inutusan nila ang ibon na bumalik sa itaas ng puno. Sinubukan din nila noon kung umepekto ba ang ginawa nila. Pumikit sila noon at binuksan ang ikalawa nilang diwa. Nang gawin nila yon, pareho nilang nakita ang lugar kung saan nakadapo ang ibon. Maya-maya pa, wala na silang nakita. Isang hudyat na bumalik na sa pagkakatulog ang ibon na yon. Tol, di tayo pwedeng magtagal dito sa ating baryo. Maaring may makakilala na sa atin dito. O di kaya naman mapaghinalaan nila tayo kapag may nakakita sa ating ibang tao. Tutungo tayo sa baryo na Aryan at Luna. Doon muna tayo pansamantalang mamamalagi. Ayos lang ba sa'yo? Uwi ka ni Bagwis. Abay syempre, tugon naman ni Dakila. At sa sinabi pa yun ni Bagwis, kumunot pa ang noo ni Dakila habang nagwiwi ka ng, doon tayo titira, tol? Gusto mo lang makita si Aryan araw-araw Huwag ako. Kilala kong takbo ng isip po. May balak kang kabangin yan na. Salita ni Dakila na para bang nang aasar sa kabila ng seryoso nilang usapan. Ha? Bakit? Ayaw mo ba, tol? Tandaan mo, nandun din si Luna na iniirog mo. Huwag ka nang kumontra, tol. Alam ko namang gusto mo rin Baka ikaw yung manggapang dyan. Tugon naman ni Bagwis na may pabulong-bulong pa sa huli. Siyempre, tol. Gusto ko din. Ang kaso lang, iniisip ko kung pag doon tayo na malagi, baka mabulabog lang ang matahimik nilang buhay sa kanilang baryo, tol. Kasi isipin mo paano lang kung may maakit tayong masasamang nilalang doon? Ang mga tangan natin. Alam mo naman yun, di ba? Konsyensya pa natin, tol, kapag nagkataong napahamak sila. Uwi ka naman ni Dakila. Huwag mong halalahanin ang bagay na yun, tol. May plano ako. Kaya doon muna tayo mamamalagi. Di ba nabanggit ni Ginang Mercedes na anak nga ng engkanto sina Luna at Aryan? Baka may alam silang daan patungo sa ikalawang daigdig ng mga engkanto. O kaya yung ama nilang engkanto. Uwi ka naman ni Bagwis. Oo nga Pero isang malaking sugal ang gagawin natin, tol, pag nagkaroon silang koneksyon sa atin habang ginagawa natin ang misyong ito. Baka sila pang maging butas sa kahinaan natin, tol. Malay mo, i-hostage sila. Tapos pananakot na lang sa atin na papatayin. Tugon naman ni Dakila. Wala tayong mapagpipilian, tol. Kaya naman natin silang ipagtanggol, hindi ba? Uwi ka ni Bagwis. Kailangan nating kumilos kaagad sapagkat alam kong makakarating sa ikalawang mundo kapag nagkataong malipol na ng mga bitlig ang mga ganad. Darating ang balitang yun doon. Alam kong di papalampasin ni Balingit at Baltog ang bagay na yun. Kaya bago mag-umpisang digmaan sa pagitan ng bitlig at ganad, kailangan nasa mundo na tayo ng mga engkanto upang hadlangan ang paglabas nilang dalawa sa aktwal nating mundo. Seryosong wika ni Bagwis. Matapos nga nilang mag-usap, dumaan pa sila sa kanilang tahanan. Tulog na ang mga tao doon ng oras na yon. Pinagmasdan nila ng dalawa ng maigi ang kanilang bawat tahanan na may halong lungkot sa kanilang mga mata. Makaraan ang ilang minuto ay lumisan na rin sila. Di pa man sila nakakalayo, narinig nila ang pagbukas ng bintana ng tahanan ni Dakila
habang nasa madilim silang parte noon. Nakita pa nila ang pagsilip ng ina ni Dakila. Nagpalingon-lingon yun na para bang may hinahanap. Nanghahakbang pabalik noon si Dakila. Agad siyang hinawakan ni Bagwis sa braso at pagtingin nito sa kanya, umiling siya ng bahagya. Pasensya na, tol. Mahinang wika ni Dakila. Matapos noon ay nagpatuloy na sila sa paglalakad. Nang nasa kagubatan na sila kung saan nila unang nakita sina Arian at Luna. Nagpakita sa kanila sina Ignatius at Nuria. Bagwis, Dakila. Ang mga bitlig ay kasalukuyang inaalam ang kuta ng mga ganad. Marahil ay aalamin nila ang pasikot-sikot doon. Maganda ang kanilang plano sa paglusob sa kuta ng mga ganad. Ngunit ang di ko lang alam kung epektibo yon laban sa mga ganad. Naroon kami habang bumubuo sila ng plano. Mga ilang araw na rin ang kanilang pagmamatsyag sa kutang yun. Siguradong lulusubin na nila ito. Mabuti pa, pasubaybayan nyo sila sa ibong nagsisilbi nyong mata sa baryo kinabukasan nang malaman nyo ang bawat kilos ng kanilang gagawin. Wika ni Ignatius. Kumikilos na pala agad sila. Di ko sila naabisuan na huwag na lang masyadong madaliin ang gawaing yun. Tugon naman ni Bagwis. Huwag kang mag-alala, Bagwis. Nagmamatsyag pa lang naman sila. Kaya may oras pa kayo. Siguradong pag nalusob ng mga bitlig ang sementeryo, kung saan ang kuta ng mga ganad ng gabing ito, mauubos lamang sila. Nakapagpalitan nyo na sila, Kalida. Kaya di nila yon muling mauulit pa. Salita ni Ignatius. Nang mailad na ni Ignatius ang nais niyang sabihin sa dalawa, magkasabay na silang naglaho ni Nuria. Maya-maya lamang, nakarating na silang muli sa batis. Tol, sabay na tayong tumawid sa batis. Baka kasi madisgrasya ka na naman eh. Uwi ka ni Bagwis. Sige tol. May phobia na din nga ako sa ilog na to eh. Sa tuwing tatawid tayo dyan, di maaring di ako masasaktan. Bakit kaya? Wika at tanong ni Dakila. Ay, wag mo lang ang isipin ang bagay na yan. Tara na, sabay tayong tumalon. Sabay silang humakbang papalayo sa ilog. Tapos ay sabay silang tumakbo at tumalon. Ngunit medyo nauna ng konti si Bagwis, kaya nauna siyang nakalapag sa kabila ng ilog. Paglingon niya, nanlaki na lang ang kanyang mga mata. Tol! Tabi! Sigaw ni Dakila. Ngunit di nakaiwas si Bagwis, kaya naman sa kanya dumapo si Dakila. Sabay silang nagpagulong-gulong noon hanggang sa masukal na parte ng ilog. Ay, bakit ba sa akin ka lumapag? Wika ni Bagwis habang tumatayo sila. Medyo dumulas kasi ang paa ko tol eh. Kaya nawalan ako ng kontrol. Sagot ni Dakila. Nadamay ka pa tol eh. Dagdag pa niya na tumatayo sila na puro baging sa katawan. Nang maalis na nila ang mga baging sa kanilang katawan, nagpatuloy na sila sa pagbagtas ng daan. Di na sila na mahinga noon sapagkat limitado lang ang oras na meron sila. Maya-maya pa, nakarating na sila sa mataas na lugar kung saan natatanaw na nila ang baryo ni Luna at Arian. Tol, sigurado ka bang diyan muna tayo mananatili? Para kasing nag-aalinlangan ako eh. Iba ang pakiramdam ko. Wika ni Dakila. Tol, ilang beses na tayong napadaan sa baryong ito at wala namang kakaibang nangyari. Kaya sa palagay ko, ligtas ang baryong ito kahit nandyan tayo. Sagot ni Bagwis.
Sige, 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 tol. Tugon ni Dakila. Nang mga oras na yun ay malalim pa ang gabi at tulog pa ang mga tao sa baryo. Sa kanilang paglapit sa baryo, may napansin silang isang nilalang na nakamasid sa tahanan ni Luna at Arian. Isa yung maputing nilalang na may mahabang itim na buhok at base sa postura nito, isa yung lalaki. Nang makita nila yon, kumubli sila ng mabilis sa katawan ng puno. Kasabay noon ang paglitaw naman nila Ignatius at Nuria. Sinong nilalang na yan? Base sa kanyang itsura, isa siyang mahumanay na engkanto na kinabibilangan namin ni Ignatius. Salita ni Nuria. Ibig sabihin, kauri niyo siya, Ignatius? Tanong naman ni Dakila. Tama ka, Dakila. Tugon ni Ignatius. Nang malaman nilang kauri ang nilalang na yon nila Ignatius at Nuria, sinubukan nilang lapitan yon ng marahana at di sila nararamdaman. Ngunit sa paghakbang nila, bigla yung napalingon sa dako kung nasaan sila, kasabay ng biglaan nung pagkawala. Naramdaman niya tayo. Wika ni Bagwis. Sino kayang nilalang na yun? At bakit siya nakamasid sa tahanan ni Luna at Arian? Tanong ni Dakila. Tol, di ba nabanggit ni Ginang Mercedes na anak ng engkanto sina Luna at Arian? Di kaya may koneksyon ng nilalang na yun sa kanila? O baka siyang ama nilang dalawa? Tanong ni Bagwis. Oo nga no. Baka nga tol. Tugon naman ni Dakila. Sa mga hindi nakakaalam mga kabagis, ang mga mahumanay na engkanto ay ang mga lalaking engkanto na may magagandang itsura. Kapag may natitipuhan silang babae, kukunin nila yon at dadalhin sa kanilang mundo. Inaalok ng mahumanay ang babaeng yon na mapupusuan niya ng itim na kanina, habang magpapalit anyo ang mahumanay sa pangit nitong itsura. At kapag mabait ang babaeng napusuan niya, gagantimpalaan niya ito ng biyaya at yaman. At kapag pangit ang ipinakita sa kanya ng babae, paparusahan niya ito, maging ang buo nitong pamilya. Amoy mabangong bulaklak ang mga mahumanay. Kaya kapag may napusuan itong isang babae, madali niya lang itong nakukuha. Ang mga mandirigma naman ng mga mahumanay na engkanto ay may taglay na pambihirang lakas. Kaya rin nilang gayahin ang abilidad na meron ang kalaban nila at gamitin sa pakikipaglaban. Balik tayo sa kwento. Dahil nga sa gabi pa ng oras na yun, nanatili muna sila sa ilalim ng puno sa loob ng baryo ni Luna at Ariana. Naupo sila doon at sumandal hanggang sa di nila namalayan na ginupo na sila ng antok. Paggising nila kinabukasan at pagmulat nila, hihikab na sana sila. Nanlaki na lang ang mga mata nila noon habang nakabuka ang kanilang mga bunganga at biglang lumakas ang tibok ng kanilang dibdib. Bakit dito kayo natulog sa labas? Kumatok na lang sana kayo sa bahay para doon kayo nakapagpahinga sa loob. Salita ni Luna. Nakakahiya kasi. Maabala pa namin ng mahimbing yung pagtulog. Sagot ni Dakila na medyo nahihiya. Ayos lang yun. Bakit kayo mahihiya? Di naman na kayo iba sa amin eh. Uwi ka naman ni Arian. Anong ibig niyong sabihin? Tanong naman ni Bagwis. Ngunit sinagot lang siya ni Arian ng matamis na ngiti. Maya-maya pa, inaya na sila ng mga ito na tumuloy sa kanilang bahay. Magalang naman nilang binate si Ginang Mercedes at ang asawa nito na si Pando. At doon ay sinabi na nila kung maaari ba silang manatili sa kanilang baryo.
Malugod naman silang tinanggap ng mga ito. At nang malaman ng kalalakihan sa baryong yun na dun muna sila pansamantala, nagtulong-tulong ang mga yung ipinagpatayo silang dalawa ng isang kubo. At sa ilang araw na nga nilang pananatili doon, masaya naman ang naging takbo ng kanilang pamumuhay doon. Maganda ang naging pakitungos sa kanila ng mga taga roon, lalo na ang dalawa, si Luna at Arian. Ngunit nang sumapit ang ika-4 na gabi, nagkaroon sila ng di inaasahang bisita. Habang kausap nila noon sina Luna at Arian sa labas ng kanilang tahanan, habang humihigop ng kape, biglang nagpakita sa kanila si Ignatius at Nuria. Ngunit, sino sila? Tanong ni Arian kay Bagwis. Nakikita mo sila? Balik na tanong naman ni Bagwis. Oo. Normal sa aming magkapatid na makakita ng mga engkanto. Mahumanay sila, hindi ba? Kagaya kasi sila ng aming ama. Tugon ni Arian na ikinagulat ni Bagwis at Dakila. Maging si Ignatius at Nuria ay nagulat din sa sinabi nito. Teka lang ha. Uwi ka ni Bagwis kay Arian. Ignatius, Nuria, bakit may sasabihin ba kayo? Tanong ni Bagwis sa magkapatid na engkanto. Oo Bagwis. Mukhang tama lang ang naging desisyon niyong magtungo dito sa baryong ito. Nakausap namin ang mahumanay na nakita natin nung isang gabi. Ingatan niyo ang 2 dalaga na yan, sapagkat ayon kay Ezekiel, na siyang ang nakita natin nung isang gabi, anak niya ang 2 yan. At kaya siya'y laging nakamasid sa tahanang ito, ay parang nagbabantay ito. Dahil marami di umano na mga masasamang nilalang ang naghahangad ng dugo ng 2 babaeng yan. Lalo na ang 2 taong nasa mundo ng mga engkanto. Walang iba kundi si Balingit at Baltog. Alright, yon mga kabagis ko, part 13 na ng Bagwis at Dakila. Pasensya na kung natatagalan ng mga series natin na mga kabagis ko. Natuturete na rin kasi ako sa ibang kwento natin. Pero bale, i-cope up na lang natin yung araw sa mga one-shot story mga kabagis ha. Alam mo na tayong shoutout ngayon. Siguro next time na upload na ito. So, Happy Easter pala sa inyo mga kabagis ko. Salamat sa suportang tunay.